Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano ba ang link ng OpenAI o ChatGPT sa naganap na shooting dyan sa British Columbia? Good afternoon, Sunny. Natuklasan na hindi agad inalerto ng OpenAI ang mga otoridad matapos i-ban ang ChatGPT account ng 18 anyos na si Jessie Van Rootselaar ilang buwan bago siya namaril sa isang paaralan sa Tumble Ridge, BC. Dahil dito, ipinatawag ni Evan Solomon, Canadian Artificial Intelligence Minister, ang mga senior safety staff ng OpenAI sa Ottawa upang ipaliwanag ang kanilang mga safety protocol at pamantayan kung kailan nila iniuulat sa pulisya ang mga potensyal na banta. Ayon sa ulat, ilang empleyado ng OpenAI ang nag-flag sa mga isinulat ng shooter bilang posibleng senyales ng karahasang maaaring mangyari sa totoong buhay. Gayunpaman, sinabi ng OpenAI na ang aktibidad ng account noong panahong iyon ay hindi umabot sa kanilang pamantayan para sa agarang pag-uulat sa otoridad noong ito ay naban. Ngunit nakikipag-ugnayan ng AI company sa pulisya at kasalukuyang nakikipagtulungan sa Royal Canadian Mounted Police matapos mailantad sa publiko ang pagkakakilanlan ng suspect. Bukod kay AI Minister Solomon, kabilang din sa investigasyon sina Justice Minister Sean Fraser, Public Safety Minister Gary Anand-Sangari at Culture Minister Mark Miller. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng Canada ang regulasyon sa AI chatbots at ang kanilang online harm strategy. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, mayroon bang mga past bills patungkol sa online o cyber safety dyan sa Canada? Sunny, for the past 5 years, isa na ito sa pangako ng Liberal government ng Canada yung magpasa ng online harms bill. Ngunit nung mga nakaraan, yung dalawang iterations na ito ay hindi na napasa sa Parliament, kabilang yung Bill C-36 noong 2021 at yung Bill C-63 noong 2024. Kaya sa kasalukuyan talagang binubuksan muli ito yung Online Harms Act dahil nga sa nakalipas na school shooting doon sa western bahagi ng Canada sa British Columbia. Sunny? Alright, salamat Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada.